Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys, Isabel Vlogs. Shoutout sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Mayroon tayong upload video guys napakaganda ito, very good news for everybody. Gusto niyo ba malaman kung magkano ang nakuha ni Pangulong Marcos na investment sa kanyang mga state visit? Oh well guys, ipapaliwanag po at isasiwalat po yan ni Undersecretary ng DTI, si Secretary Yusek Severino, mga kababayan. Sa mga bumabati ko sa Pangulo, ayan, kasampal sa pagmumukha nyo yan na sinasabi nyo, nagka-social climber, nanonood ng F1, travel, excuse me, yung pagta-travel niya, may ano yan, importante po yan. Una-una sabi niya, ang pagta-travel, pag-a-attend ng mga yung mga ASEAN Summit guys, importante po yan, nang sa ganun ay ma-introduce ang Pilipinas na very good destination na pag-i-invest dito ng mga foreign alam nyo guys, ang Pangulo pag sa ibang bansa yan, sa state visit niya, lagi may sideline yan yung tinatawag nating bilateral meeting at roundtable meeting, kasama po yung mga famous malalaking businessman sa buong mundo. Saan kayo makikita ang ganyang skill ni Pangulong Marcos Jr.? Talaga namang alam niya kung saan gawa ng paraan o masolusyonan yung problema at madagdaga at magkakaroon ng trabaho ang mamayang Pilipino. Actually, parang napapansin ko, parang siya na ang naghanap ng trabaho para sa mga jobless na Pilipino Kaya bumababa ang ratings guys ng unemployment sa Pilipinas. Itong buwan na ito actually. So, dito mo makikita ang Pangulong Marcos Jr. Talagang hard work, Iniisip niya yung kapakanan ng mga Pilipino. Yung mga lahat ng ginagawa niya, magagandang programa. Nakikinabang kaya yung mga anti-Marcos dyan. Nauunahan pa sa pilahan. Lalo na yung sa bigayan ng bigas. Wow. Nakapila mga yan pero ang lakas magbatikos, kaloka. So, ganun pa man mga kababayan. Pakinggan po natin ang mungkahi or iisisiwalat ni Secretary Yusek Severino kung magkano ba ang sumatotal na investment na nakuha ng Pangulo na talaga namang nakakalula. Wow. So yun guys, bagong lahat, bago yung panoorin, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Maraming salamat po sa inyo. God bless Philippines. See you again on my uploads. Next upload, ika nga. Bye. Baboos! God bless Philippines! Tanghali po sa lahat ng ating mga manonood, taga-panood at sa ating mga kaibigan sa Malacanang Press Corps. Thank you. Kagagaling po natin sa isang pagpupulong sa ating presidente. Binigyan po natin siya ng updates tungkol sa mga investment needs and pledges that resulted from the presidential visits. Hindi ho unique ito. Lagi ho natin ginagawa ito with the President. Si President Marcos Jr. ho ay very meticulous in terms of really looking at the results of the presidential visits. Doon ho sa ating naibigay sa kanyang update, natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon sa ating mga investment promotion agencies. Ako po ay galing sa Board of Investments. About 80% po ng mga total FDI registrations at total investment registration sa Pilipinas ay dumadaan po sa BOI. Natutuwa ho tayo na binanggit sa ating mahal na Pangulo na from January to September of this year, ang investment approvals po ng BOI ay umaabot na sa 734 billion pesos. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng 362 billion pesos or an increase of 102%. Ang maganda rin ho dito ay hindi lang yung actual investment amount, pero yung composition. Makikita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin ho yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa BOI, we approve both foreign and local investments. Typically ho in the past, ang ating local investments ho sa BOI, about 80% of the total investment amount na approved ng BOI
Pero ngayon ho, nakikita natin, 60% ho ang foreign. Wow. So naging 20% na lang ho ang local. So hindi lang ho tumaas yung investment approvals, mas dumami pa ho yung foreign component of the approvals. Kung titignan ho natin yung foreign component ho mismo, ang total approved registrations po sa BOI ay umaabot ng 427 billion pesos. Kung ikukumpara nyo ho yun sa same period of last year, it's actually a 4,150% increase. Wow. So kung titignan natin saan ba talaga may direct impact yung mga presidential visits, it's actually in the foreign investments portion of the approvals of the Board of Investments. At kasama rin ko halimbawa yung mga foreign approvals ni PESA at iba pa hong mga IPAs. Napakalaking bagay din ho kung titignan din natin hindi lang yung composition ng foreign pero saang bansa nanggagaling yung mga investments na ito. Meron hong direct linkage dun sa mga presidential visits at very important to yung mga paghahanda na ginagawa ko ng buong gobyerno in preparation for these visits. Kagaya na lang halimbawa po, maalala ninyo nung November, isa po sa mga napakahalagang policy initiatives na ginawa ng administrasyon ni President Marcos Jr., in particular headed by, in this particular case, si Secretary Fred Pascual, si Secretary Popo Lutilla, saka si Secretary Remulla, yun pong pagtanggal ng foreign equity restrictions on renewable energy projects. This happened, I think, noong November of last year. Just in time para dun sa pagbisita ni Presidente dun sa Brussels for the ASEAN-EU Summit. Napakalaking bagay ho nun kasi makikita nyo ngayon yung resulta nung mga pumapasok ho sa atin, madami ho doon sa binanggit kong 427 billion pesos worth of foreign projects are actually in the renewable energy sector. Oh my God. Tapos marami ho doon nanggagaling sa Laki pala Europe. Tapos hindi lang yung visit na yun mismo, pero pati ho yung mga pagtanggap ni Presidente sa mga bisita na nanggagaling sa ibang bansa. Kamukha halimbawa ho, maalala ninyo, just a few months ago, pumunta ho dito yung European Council President, si Madam Ursula von der Leyen. Tapos napakaganda ho ng mga naging mensahe doon, including the resumption of our FTA negotiations with the EU. So in summary, tumataas ho ang ating foreign investment approvals and registrations in investment promotion agencies. Napakalaki na ho ng share ngayon ng foreign direct investments. Tapos doon ho sa mga bansa na typically hindi natin nakita in the past years, so have been investing in the Philippines. Ito ho yung mga pumapasok and ito rin ho kasama dito yung mga bansang pinuntahan ho ni Presidente. Wow. Yeah. Okay, thank you. Questions? Okay, we'll start with Harley Valbuena, DZME. Hello, good morning po. Yusek, dun po sa nabanggit nyo na 427 billion pesos na approved foreign investments. Na-track po ba natin kung magkano doon yung nanggaling or na-acquire from the presidential visits of PBBM? Yung makikita nyo kasi talaga by the nature of the 427 billion, I would say about 90% of that have been in the sector of renewable energy tsaka galing sa EU countries. So we are counting that really as having been significantly related to the visit of the President. Wow. Yes. Okay, Jean Mangalus. Good morning. So Sorry, ang tatanggalin ko, di ba sinabi natin kanina 734 billion yung total approvals. So tinatanggal namin doon yung local portion which is the 307 billion. So syempre yun, hindi yan affected by the presidential visit. Tapos yung natitirang 427 billion, I would say really are directly affected by the presidential visit because of the countries where they came from and the sector that were the recipients of these investments. Thank you, Harley. Jean, go ahead. so these are pledges. So has the DTI tracked how much the 2022 to 2023, how much has it concretely manifested on paper or through projects? Ang track record doon natin sa Board of Investments over the past 10 years is that about 80% of the projects that register
actually continue on to implement their projects, yung mga nagkakatotoo. Okay. Dwight De Leon, Rappler. Yusek, sa bansa po pinakamalaki nakuha yung pledges? Germany. And ano po yung mga sinasabi niyong bansa na hindi nag-invest in the past? Normally, kung makikita mo, hindi siya nagpunta sa Germany pero nagpunta siya sa Brussels. Doon tayo nagkaroon ng ating tinatawag na roundtable discussions at saka mga forum kung saan meron tayong separate roundtable discussions with renewable energy projects. In the past, makikita natin, di ba, hindi naman tayo naging darling of EU countries, no, because of some reasons. Diba? Pero ngayon nakikita natin that when the President has said we're open for business, tsaka nakikita naman nila yung mga policy reforms dito sa Pilipinas, pumapasok po sila. Sir, magkano yung sa Germany po? I would say 90% of the 427 billion, 80% of the 427 billion Oh, wow. will come from Dami. Germany. Pero marami pa yung nasa pipeline, ha. Marami tayo ngayon nasa pipeline, particularly for renewable energy projects. Ang nakikita natin, yung isang kaibahan ng mga investments na pumapasok dito, they have been focusing mainly on, I'd say, 3 to 4 sectors. 3 to 4 sectors that have the capacity to really transform our economy. Number 1, renewable energy. Pagkatapos number 2, telecoms. Makikita ninyo yung mga data towers natin, yung third-party telco towers. Tapos number 3 would be in mineral processing. Although hindi pa sila nag-i-invest, but tinatrack natin ngayon, we are actively engaged with private sector companies and their prospective foreign partners pagdating sa, in particular for nickel processing. In this particular case, hindi siya European, mostly Chinese companies, South Korean and Japanese companies yung pumapasok sa nickel processing natin. Pagkatapos yung pang-apat, yung high-tech manufacturing. So, ano pong next top investors aside from Germany? The next investors would then be yung Japan. Kung titignan din natin, hindi lang sa BOI, titignan natin particular din sa PESA, East Asian countries, Japan, South Korea, malaki po yung mga investments that we're getting from them. Sir, ulitin ko lang, sabi niyo kanina may mga countries na before hindi nag-i-invest sa Pilipinas. Pero Hindi naman, but maliit. No, hindi ganun kalaki. and what countries are these, sir, na nag-i-invest? Mga EU member countries because of our some other reasons. Okay, sir. Thank you. Thank you. Maricel Halili, TV5. Hello, sir. Sir, magkano po yung kabuang nagastos ng gobyerno dun sa mga biyahe ni Presidente para lang po maibangga doon sa nakuha nating investment? Hala, Hindi grabe. ko yung information Hindi ka na yun, naloka. pasensya na, wala sa DTI or Laki-laki ng bawi nun. 400 Okay, 400 Alvin billion Baltasar, tamo di. PBS. Sus. Mike, please. Sa jump. dami-dami ng tinanong yan, pag tinanong kaloka. Yusek, good morning po. Yusek, ano yung mga factors para makumbinsa yung mga investors to eventually mag-invest sila dito sa Pilipinas? Maganda pa yung tiwala na pinagkakaloob sa under the new leadership of the President. Maganda course, yung yes. tiwala na binibigay nila sa atin. Yung mga factors na nakikita natin, number 1, may mga policy-related factors including yung continuation of the policy reform. You would note na, di ba, sa past administration, meron naman tayong naipasok na ng mga policy reforms including halimbawa yung create, retail trade liberalization, etc. But very important, pagpasok ng administrasyon na to, yung implementation doon tayo nakafocus and further removal of the remaining restrictions. Halimbawa na nga yung sinabi ko kanina, yung napakalaki kasing bagay nun yung removal of the foreign equity restriction on renewable energy. Kaya kitang-kita mo yung yung direct correlation between when the Department of Energy has instructed by the President remove that, kita mo kagad yung pasok ng mga foreign investments doon. Tapos pangalawa, nakikita naman ng mga investor natin, yung sinasabi ko, in implementing the reform measures na gawa na dati, yung pag-implement nun, yung government really having close collaboration with the private sector on adjusting the challenges in implementation. Kanina doon sa sectoral meeting, binigyan din ni Presidente, number 1, kailangan talaga focus tayo in facilitating these strategic investments via the Green Lane. Di ba nag-issue siya ng Executive Order number 18 noong February of this year. Binanggit din natin kay Presidente na meron na tayo ngayong 11 projects
that have been registered under that green lane. Tapos with a total of about 300 billion pesos worth of project investments doon. Tapos pangalawa, sinabi rin niya, tignan natin yung mga batas na gawa na nga and ini-implement kagaya halimbawa ng Create Law. Ano yung mga adjustments na kailangan nating tignan dyan. So halimbawa na nakikinig ang gobyerno sa ating mga namumuhunan at saka sa ating mga workers kung ano yung mga nagiging problema, including for example dun sa mga issues on the VAT. Sam Medanilia, Business Mirror. Sir, as lang po namin, prior po dun sa pagtanggal dun sa foreign equity restrictions, usually ilang % lang po yun ng FDIs yung renewable energy? Maliit na maliit. Parang hindi nga ako makaisip ng malaking investments ng foreign investment on renewable energy. Pag sinabi natin renewable energy, tinanggalan natin ng equity restriction, solar, wind, at saka tidal. No, karamihan na nag-i-invest dito have been local companies. Siguro merong proportion ng FDI, but as minority partners. Gusto kasi nitong actually hanggang ngayon naman, pag pumapasok yung mga investor natin sa RE, meron pa ring local partner. Ang kaibahan lang, pwede na silang pumasok as majority owner. Yun yung naging kaibahan. So in short, wala akong maalala na big player na pumasok dito prior to the removal of the equity restriction on RE. Na foreign. Zero po talaga. Hindi ko masabing zero, maaaring as a partner in a locally invested project, pero hindi malalaki. Tapos, another question, sir. Yung during po dun sa budget hearing nung August, nabanggit po na ni Secretary Pascual na 9 of 130 project investment leads during Marcos Jr.'s foreign trips yung na-realize. Ngayon po, ano pong update dun sa mga na-realize dun sa 130 na projects? Yung binabanggit kasi ni Secretary Fred Pascual na 9 na yun yung mga actual na nag-inaugurate na nung kanilang mga projects. Kagaya halimbawa, at least may alam ako na dalawa. May dalawa pang nadagdag doon dahil inattendan ni Secretary Fred at saka ni Presidente yung inauguration ng dalawang manufacturing factories na yon. Tapos may alam ako na inaugurate pa na dalawang BPO companies na offices. So I would say may mga madadagdag na 4 to 5. Wow. Okay. Undersecretary Rodolfo, maybe Yes. for some extra context, would you be able to share the percentage of foreign versus local investments before and now? Thank you, Daphne. Before, 20% ang foreign, 80% yung local. Ngayon, 60% yung foreign, 40% yung local. So tumataas. Tumataas. Wow. Hindi natin binibigyan ng halaga yung ating mga local investors. Ibig sabihin lang, tumataas yung investments in general. Okay. Ayun. Is that everything from the Malacanang? Okay, well, thank you so much, Undersecretary.